I'm Nero Oliver Gabot. Nag-join po ako noong January 2023. Isa na rin po akong marketing director dito sa ING. At isa na rin po akong Certified Associate Financial Planner. At isa po akong OFW dito sa bansang Qatar. Isa rin po ako na nag-how dito sa Facebook. Paano ko nakilala si ING. Dahil nung time na yun, naghahanap talaga ako kung paano ba talaga yung pera na ang magtatrabaho para sa atin at paano yung pag-i-invest sa mutual fund. Ang topic po natin ngayon ay about financial literacy, how to build a solid financial foundation, role of 72 compounding interest, how mutual funds work, advantage being IMG member investing in mutual fund. Dahil ito po yung libro, The Secret to Savings and Building Your Future, Become Your Own Financial Educator. Dahil naniwala po si IMG na financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Bakit po kailangan natin mag-aral ng mga itong usapin? Number one is ang about financial literacy. Bakit po kailangan natin mag-aral ng about financial literacy? Number one is the role of money changing. Napapansin naman po natin na habang tumatagal, in the year 1976 up to the year 2008, talagang bumaba na yung deposit interest rate natin sa Pilipinas. Kaya kailangan nating pag-aralan yung mga ginagawa talaga ng mga mayayaman kung saan nila nilalagay yung pera nila para lumago through savings or investing. Number two, the lack of financial education. Marami po talaga ang Filipino families na kulang sa usaping financial. In 2018, the average Filipino has a financial quotient of 53%. Ayun po yan sa survey ni Manila Bulletin on 2018. Totoo po na 53% po ang quotient ng Pilipino ang hindi alam pagdating sa financial strategy. Number three, people live longer today. Ito po yung expectancy, Filipino life expectancy by the year 2015. Nakalimitan yung lalaki at the age of 69. And yung mga babae at the age of 65 tayo ay nawawala na sa mundo. Ito po yung mga expectancy. Kalimitan, lahat po tayo ng mga Pilipino ay syempre nagre-retiro tayo. Pag-retirement natin, pag-retired na natin ay wala tayong mga healthcare, nagka-problema tayo sa health crisis. At saan po ba ano pa ba yung natin inaasahan pag tayo ay nagre-retiro? Ano ba yung kalimitan na inaasahan natin pag nagre-retiro? Saan po tayo nagdedepende? Syempre, nagdedepende po tayo sa PhilHealth at pension sa SSS, pension sa GSIS, at pension natin sa Pag-ibig. Sa panahon ngayon, yan po ba ay sasapat pag tayo ay nag-retire? Alam naman po natin, pagdating sa PhilHealth, ang PhilHealth ay ilan lang po yung coverage niya. Kaya po nandito po tayo para pag-aralan ang about financial education. Number four, the high cost of living. Di ba? Marami pong tayo na hindi nakakapag-ipon dahil sa pataas na ang mga bilihin. Tulad nito, sa inflation rate pa lang ay tagaliig na po yung bilihin natin. For example, yung bigas natin ngayon, di ba? Way back how many years? Nasa mga 20 to 30 per kilo. Ngayon nasa mga 50 or 65 per kilo na ang bigas sa atin because of inflation rate. And then, ang mahirap pa, habang ikaw ay bata pa, nagtatrabaho hanggang ikaw ay nag-retire, ay nababaon ka sa utang. Part 2, ang solid financial foundation. Bago po tayo pumasok sa isang investment, kailangan alam po natin at kailangan na-build na natin ang ating solid financial foundation.
Isa ito sa mga turo ni IMG na how to build a solid financial foundation. Like building a house, build wealth from ground going up. Tama? Pag tayo nagtayo ng bahay, dapat kailangan matibay ang ating pundasyon dahil kung anong mga bagyo, anong mga sakuna na darating sa atin ay hindi ito basta-basta natutumba. Ganon din po sa solid financial foundation. Siyempre, ang unahin natin ang healthcare, ang short-term care at ang long-term care. Dahil pag tayo po ay wala na sa trabaho, nawawala na rin po yung short-term care natin na provided ng company natin. Dapat talaga meron tayong nakahandang long-term care dahil habang tayo ay nabubuhay, ay healthcare ang mag-aalaga sa atin dahil alam naman po natin, pag walang sakit ay mayaman. Life insurance, dapat kailangan meron ka ng life insurance. Dahil alam po natin na ang life insurance, habang tayo ay nagbe-build ng ating mga kapirahan, nagbe-build tayo ng ating pangarap, ay kailangan protektahan natin ang family natin. Paano naman kung kinuha ka ni Lord ng maaga? Di ba? Kailangan, meron po tayong mapoprovide sa kanila na magko-continue yung buhay nila kahit ikaw ay nawala na. Yan po yung kahalagaan ng life insurance. Next is yung managed debt. Dapat kailangan i-terminate na natin ang utang natin. Nang sa ganon, ito talaga po yung anay kung paano tayo mag-build ng mga solid financial foundation at saka pag-build ng ating mga investment. Dahil kung meron tayong utang ay nabubunot pa rin talaga yung mga investment natin at nababaon tayo rito hanggang tayo ay tumanda ay mahihirapan tayo sa ating goal na to achieve financial freedom. Next is emergency fund. Dapat kailangan meron ka ng emergency fund. Dahil ang emergency fund, ito po yung nagpoprotekta ng investment natin. Ano bang ibig sabihin ng emergency fund? Siyempre, ang mga emergency funds, yung mga hindi natin inaasahan, tulad ng bagyo, biglang nagkakasakit, one of our member family, hindi naman tayo papayag na maipupuntalan lahat, na ibibinta ang mga ari-arian natin. Kaya pinakahuli talaga ang investment. Dahil ang investment is your retirement goal. Kalimitan sa mga Pilipino, mas inuuna ang investment, hindi nag-build ng healthcare, hindi kumuha ng life insurance, at nababaon sa utang, at walang emergency fund na magpoprotekta sa investment. Anong nangyayari pag inuna ang investment? Halimbawa, nag-invest ka ng bahay, bumili ka ng kotse, nag-invest ka ng iba-ibang business. Ngayon, nung nagkasakit ka or ikaw yung breadwinner or nag-invest ka na sa stock market agad, tumalon ka agad, hindi ka nag-build ng solid financial foundation mo, pag nagkasakit ka, mawi-withdraw mo rin yan at saka yung bahay mo mabibenta dahil alam naman po natin, pagdating sa healthcare crisis, napakamahal po ang magkasakit. Ang masaklap pa, nung nagkasakit ka, nabaon ka na sa utang, kinuha ka ni Lord ng maaga, wala kang life insurance, ang mangyayari, ang magiging kawawa is yung naiiwan natin sa ang mga mahal natin sa buhay na naiiwan. Ba? Hindi naman pag ikaw ay nawala, hindi naman ibig sabihin, pag ikaw ay nawala, ikaw yung nag-provide ng pera sa kanila, mawawala, hindi na rin sila kakain, hindi na rin sila kikilos. Siyempre, magpapatuloy pa rin yung buhay nila. E paano kung utang ang iniwan mo para sa kanila? Ang resulta, nagiging kawawa yung pamilya mo na naiiwan. But here in IMG, meron po tayong solusyon na kailangan increase natin yung cash flow natin. Dagdagan yung income natin. Pwede nating ilista lahat ng mga kailangan natin kung ano ba yung expenses natin sa isang buwan. Kung magkulang, syempre, mag-increase tayo ng ating income. Here in IMG, you have opportunity to do a mission and meron ka tayong business opportunity. Or else, meron po tayong ibang strategy na paano ba madagdagan yung income natin. Siyempre, bawasan natin yung expenses natin. For example, pag bumili ka ng soft drinks,
Every day, 3 times a day ka bumibili ng soft drinks, kung iniipon mo yan, up to 20 years, 20 years na naipon mo, na ininvest mo siya, meron po tayong milyon. Kaysa naman pag up to 20 years, meron po tayong diabetes. Anong gusto nyo? Yung magkaroon tayo ng 1,000,000 sa up 28 years dahil sa soft drinks, o diabetes up to 28 years? Pagbawas ng expenses, yung mga hindi kailangan na gastusin, ay wag na nating pilitin, katulad ng mga birthday. Diba? Yung mga Pilipino pa naman mahilig magaling magplano sa mga birthday, kasal, binyag, mga piyesta. Pagdating sa solid financial foundation, pinag-uusapan paano mag-build, hindi ginagawa ng paraan. Kaya kailangan po natin na pagdagdag ng another source of income. Bakit kailangan natin mag-invest? Two reasons why you should invest. Achieve your financial goal and beat inflation rate. Dahil alam naman po natin ang inflation rate, ngayon ramdam naman natin kung gaano nakamahal ang mga bilihin, pangunahin nating bilihin. For example, yung 1,000 before, napupuno na ang isang postcard, tama? Pagdating naman ngayon, sa panahon ngayon, yung 1,000 hindi na siya napupuno dahil sa inflation rate. Hindi na po yan mapipigilan. Ang gagawin lang po natin ay kailangan lang nating pag-aralan at kailangan magdagdag ng another source of income para hindi tayo apektado pag tumaas man yan o bumaba ang inflation rate. Kailangan nakahanda tayo sa anumang mangyayari. Hindi yung puro na lang tayo reklamo sa gobyerno, diba? Mahilig tayo magreklamo sa gobyerno pero wala ka namang ginawang bago. Saan ka po ngayon nag-save or nag-invest right now? Where you save and invest right now? For example, nag-savings ka ng 100,000 plus add interest rate at 1%. Nag-ipon ka lang ng 1%. 100,000, 100% is 1,000. This tax at 20% minus 200. Debt after tax is 100,800. Less inflation rate at 4% minus 4,000. Actual return after tax and inflation, magkano na yung natitira mo? 96,000. Nanalo ba tayo o nalugi? Kung saan po tayo nag-iipon ngayon? Eh what if kung nasa 0.025 tayo nag-iipon? Ang inflation rate is 3% up to 5%. Hindi natin namamalayan na nauubusan na tayo ng pera araw-araw. Kaya po napakahalaga talaga na pag-aralan ang ganitong usapin pagdating sa financial strategy. Part 3, role of compounding interest. Pag naintindihan mo itong content na ito about role of compounding interest, ay talagang maiisip mo na hindi pala dapat dito ko ilalagay yung pera ko. Dahil financially knowledge ka na at alam mo yung mga financial strategy, maintindihan mo kung saan mo talaga dapat ilalagay yung pera mo. Hindi lang po ito about sa pag-iipon, about din po sa loans. Maintindihan mo rin to. Ito yung kadalasan na formula na ginagamit nila to compound the interest. How do we make money work for us? Ayon po sa rule of 72, power of compounding interest, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated numbers of years will take for you money to double. 72 divided by the interest rate is equal to years to double. Diba? Example, savings ka ng 10,000 at 1%. Yung 10,000 mo, nagdoble ng 20,000. Anong years? Ayon sa rule 72, because 72 is the constant number, ayon sa formula, on 72 years. What if kung ang edad mo ngayon is 30 years old? Plus 72 years is 102 years ang
pera mo sa nagdoble. Kalimitan, ito po yung saan tayo nag-iipon, lalong-lalo na sa savings account sa bangko. Hindi po tayo against sa bangko, which is kasi si bangko marami pong alam about sa financial strategy. Paano kung dito ka lang talaga nag-ipon sa savings account? 'Di ba? Napakatagal po ba? Napakabagal. Napakabagal po talaga magdubli yung pera natin pag iniipon lang natin sa bangko. Pag may interest rate na 0.25% or 1%. Then, bigyan natin ng ibang example. Halimbawa, may alam ka na 4%. Saan po ba nakikita ang 4%? For example, meron po sa bangko yung time deposit na 4%. 72 divided by 4 is equal to 18. Ayon po sa rule of 72. At the age of 29, nag-deposit ka ng 100,000. And every 18 years, nagdodoble na yung pera natin. At the age of 47, nagiging 200,000. At the age of 65, nagiging 400,000. Ang tanong, sa panahon ngayon, kung ito lang yung pinag-ipunan mo na 4%, sa panahon ngayon, ang 400,000 po ba isa sapat sa pangunahing gastusin natin, lalong-lalo na sa Pilipinas. Lalong-lalo na mataas na rin ang mga bilihin, lahat ng mga bilihin sa Pilipinas, mga pangunahing pangangailangan natin ay sobrang napakataas. Ang 400,000 ba isa sapat? Siyempre, hindi na. Ngayon, dahil sa bangko ka nag-ipon, si bangko ba na yung pera natin ay natutulog lang din sa bangko, sa vault nila? Siyempre, hindi. Dahil alam po natin na alam talaga ang may alam. Dahil si bangko, alam naman po natin, pagdating sa financial industry, financial strategy, alam ni bangko kung saan ilalagay yung pera na dapat lumago. Ngayon si bangko may alam na 8%. Ayon sa rule of 72, 72 divided by 8 equals to 9. Money double every 9 years. At the age of 29, nung nag-deposit mo ng 100,000, pagdating ng age 65, ang pera mo na dapat naging 1,600,000, which is ang usapan nyo ni bangko is 4% lang. Siyempre, binabalik ni bangko yung 400,000. Then next is, ngayon si bangko hindi na mapapalagay, di ba? Kasi may maraming ang alam si bangko kung saan dapat ilalagay yung pera. Ngayon si bangko mayroong alam na 12%. At the age of 29, nung nag-deposit ka ng 100,000, ayon sa rule of 72, 72 divided by 12 is equal to 6. Money double every 6 years. On the age of 29 ka, nung dineposit mo yung 100,000, up to age of 65, yung pera natin, yung pera mo na dapat is nagiging 6,400,000. Niloko po ba tayo ni bangko? Hindi po, dahil ang agreement po natin is 4%. So yung sinasabi na lamang talaga ang may alam. Which is ito dapat ang pera mo na nagiging 6 million to 400,000. Pero ang alam lang po natin is 4%. Ang gagawin ni bangko, bibigyan po kayo ng mga freebies. Tulad ng payong, kalendaryo. Siyempre natuwa si bangko dahil in the age of 65, nakapag-ipon ka ng 400,000. Pero hindi natin alam na si bangko pala kumita sa pera mo ng 6 million. Saan ba natin makikita ang 12%? Siyempre, pag-aaralan po natin. Kaya po nandito kami sa IMG para mas maintindihan at mauunawaan kung paano ba mag-compound at saan makikita ang 12% interest rate. For example, ang kaibahan ng depositor versus investor. Andito si bangko at ang mutual fund, which is ito po yung topic natin ngayon about mutual fund. Halimbawa, ikaw yung depositor. Anong ginagawa ni bangko? Siyempre, nag-i-invest si bangko sa government securities, commercial papers, stocks and equities, yung mga retails or loans. Pag kumuha tayo ng credit cards, house, car, business loans, or real estates. Ngayon, si bangko nag-gain ng 12%.
Ano yung usapan nyo kay bangko? E paano kung sa savings account ka lang nag-ipon? Ang usapan nyo is 0.25%. Eh syempre, di ba? Magkano ang kinita ni bangko? Magkano ang nag-gain si bangko sa pera mo? Yun yung kaibahan ng investor. Ang tawag sa'yo ay shareholder. Ibig sabihin, shareholder po tayo ng mga iba't ibang companies. Anong ginagawa ni mutual funds or ni fund manager? Siyempre, ganun din po yung ginagawa ni bangko. Nag-i-invest rin si fund manager dito kay government securities. Kung ano yung ginagawa ni bangko, yun din po yung ginagawa. Ngayon, ang kaibahan lang, ang naging ni fund manager is 12%. Siyempre, dahil ikaw ay shareholder, 12% din ang naibabalik sa atin as a investor. Yun po talaga ang kalamangan ng may mga alam pagdating sa financial strategy. Ito po yung mga laro ng mayayaman. Part 4, how mutual funds work. Type of stock market investing. There are two types of stock market investing. May direct stock or online trading, indirect or mutual funds. Ito yung market structure pagdating sa online trading. Hindi talaga namin ito tinuturo dahil pag hindi mo to alam, nakikita naman po natin yung takbo ng market, di ba? May pataas, pababa, pero hindi mo alam kung paano pag-aralan. Yan po yung nilalagay nila ng resistance, support, mga nag-a-analyze dyan. Pero kung hindi natin alam yung mga ganyang strategy, hindi talaga namin tinuturo dito sa IMG, mga ganitong structure, lalong-lalo na sa mga baguhan. Pagdating naman sa ganito, kahit nga yung mga professional, hindi talaga nila tinuturo to about dito dahil napaka-risky. The higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. Dapat kailangan alamin mo yung risk tolerance natin. Pagdating sa online trading, talagang napakahirap pag wala tayong knowledge. Baka malugi lang tayo. Kaya mas preferred talaga na mas maganda sa mutual fund tayo mag-invest. Bakit sa mutual fund? The best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Napakaganda talaga pag sa mutual fund ka mag-invest. Bakit naman napakaganda, Coach Nero, pag sa mutual fund ako mag-invest? Siyempre, nandito po yung partner ni IMG. Si Soldivo Funds, si Atram, si Pel Equity, kung saan nag-invest si SSS, si FAMI, si Pelam Asset Management, at si Sun Life Asset Management through Ramber Financial. Dahil partner ni IMG, si Ramber Financial, syempre, ito po yung hawak na Ramber Financial pagdating sa mutual funds, si Soldivo Funds, si Atram, Pel Equity, si FAMI, Pelam Assets, at saka si Sun Life Management. Meron po tayong access dyan. Mamaya malalaman din natin kung paano tayo maka-access dyan pagdating sa mutual fund investment. Dahil sa mutual fund talaga ay mas maganda mag-invest sa mutual fund, lalong-lalo pag tayo ay mga busy, may trabaho. Hindi na natin kailangan magtutok sa market. Ito po yung paano yung mutual fund, ibig sabihin ng mutual fund. Halimbawa, ikaw po ay investor. Siyempre, yung pera natin na nililikom ay mapupunta dito sa fund house. Ngayon, si fund house, meron naka-appoint yan na fund manager. Ngayon si fund manager, siya po yung namamahala mag-invest sa mga securities like stocks, bonds, at siya dito mag-invest katulad dito mag-invest siya kay Meralco, kay BDO, kay Jollibee, kay Pure Gold. Kasi yung pera natin ay naka-automatic diversified dahil yan po yung ginagawa ni fund manager. Ngayon, pag nag-generate yung ano natin, ano yung na-generate ni fund manager about sa na-invest, halimbawa naka-generate siya ng 12%, syempre, automatic, nare-receive din ni investor.
Yan po yung how mutual funds work. Kasi kung ikaw ay mag-online trade, ikaw yung driver. Ibig sabihin, anytime pwede ka mag-invest kay Jollibee, Pure Gold, BPI, pero ang rest ng about online trading, pwede ka rin malugi ng in a minute. Diba? Kaya mas maganda talaga mag-invest sa mutual fund dahil lalong-lalo na pag may trabaho ka, para ka lang din nag-iipon sa bangko, ang kaibahan lang ay investor ka. Ang kaibahan lang, kung ano yung na-generate ni fund manager, ayun din yung na-generate natin. Halimbawa, naka-generate ng 12%, ang generate din natin is 12%. Unlike sa bangko, kung ano yung agreement natin sa bangko, halimbawa, ang agreement mo is 0.25%, ang ma-generate mo lang is 0.25%, pero si bangko, syempre yung bangko, may mga kanya-kanyang fund manager yan. Advantage of investing in mutual funds. It's professionally managed. It's very liquid. It has low initial investment requirement. It's very transparent. It is diversified. It has forever zero sales load or entry fee if you are a member of IMG. Gains and profit are tax exemption. Yun po yung advantage pag nag-invest tayo sa mutual fund. At saka anytime pwede nating ma-withdraw. It's transparent, na liquidate, nakikita natin yung portal natin. Anytime pwede nating i-withdraw yung funds natin sa mutual fund. How much you can save to achieve your goals. Ngayon pag-uusapan natin kung ano yung plano mo. Dapat meron kang disiplina sa sarili paano mag-invest. Halimbawa, ang gusto mo ay gain up to 30 years at 12%, mag-start ka ng monthly ng 1,000 every month, consistency. Kailangan tuloy-tuloy ka lang po mag-invest sa mutual fund ng 1,000 every month. Up to 30 years at 12%, yung pera natin is nagiging 3 million. Diba? Kung gusto mong makapag-hits ng 3 million 30 years from now. Kung gusto mo naman po ng 10 years from now, magiging isang milyonaryo ka, start to invest 10,000 every month. Kung kaya mo naman po mag-invest ng 10,000 every month at 12%, meron po tayong 2 million in up to 10 years. At 4%, meron po tayong up to 10 years at 10,000 ay 1,472,000. Dahil ang mutual funds, nagre-range talaga ng 4% up to 12% dahil yung lalong-lalong sa IMG, ang sulti po strategic growth ng IMG is aggressive. Minsan nakaka-gain siya ng up to 12% or 15% to 16%. Depende po sa takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Ito po yung types of mutual funds. Bond funds. Ito po yung risk tolerance natin. Meron tayong conservative, capital preservation. A bond fund is a low risk type of mutual fund. Invest mostly. Ang short term niya is up to 1 to 2 years. Nagiging siya ng 4% up to 6% per annum. Next is a balance fund. Moderate capital growth. 12% up to 15% per annum. Recommended length of stay is medium term, 3 to 5 years. And then, ang stock funds, ito po yung aggressive. Capital appreciation, 15% up to 18% per annum. Recommended length of stay is long term, 5 years or more. Pag tayo nag-i-invest, kailangan, kaya nga tulad ng sabi ko, kailangan nakabuild na tayo ng solid financial foundation para pag nag-start tayo ng investing through stock market or mutual fund, kailangan long-term yung plan natin at goal natin pagdating sa mutual fund investing. Dahil ito po yung preparation for your retirement.
Ngayon, bibigyan natin ng sample. Scenario number 1. Ano ba yung mutual fund? Paano ba yung stock market gumalaw? Scenario number 1, price of stock rises. Nakikita po natin, di ba? Sa isang buwan, 10 piso, pataas siya. Next is scenario number 2. Paano naman kung ang market ay nagiging ganito? Pero kung kulang ka sa financial education about stocks, financial knowledge, kung hindi ka knowledgeable sa stock, baka nung pag-invest mo na 10 piso, biglang bumaba, biglang binawi mo siya. Di ba? Nalulugi ka na. Kaya nga po, ang mutual funds ay true long term. Dahil meron po yung fallback, babalik siya. Price of stock drops and pop. Sa scenario number 3, ganito ang forma ng stock ng market. Nung 10 piso, biglang bumagsak hanggang bahagyang bumalik. Price stocks drop and rises slowly, di ba? Bigyan natin ng sample para mas lalo nating maintindihan. For example, sa scenario number 1, meron tayong 1,000 na in-invest per month to invest. Sa scenario number 1, paangat, pataas yung market, dire-diretso ang angat. Sa isang buwan, ang value ng market ay 10 piso. Siyempre, nakabili po tayo ng share. Dahil 1,000 divided by 10 equals 100 shares. Ngayon, tumaas, nakabili tayo ng 83.3, nagiging 14 pesos na yung share, up to 3 months, 4 months, nagiging 16. Then 5 months, nagiging 18 na yung value of shares. Pagdating ng 6 months, nagiging 20 na yung 20 pesos na yung value of shares. Ngayon, bibigyan natin ng computation. Ang total shares natin ay 422.81. Dahil 183 plus lang po natin ito. Then, last share price. Magkano last share price? 20 pesos. Times 20 pesos. Ang total value na share na bili natin is 84,056. Ngayon, magkano yung in-invest natin up to 6 months? 6,000. 8,456 and 6 months, magkano ang gain natin? 2,456, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin yung scenario number 2. Nakita naman natin yung market ng scenario number 2, yung picture, di ba? You have 1,000 ulit, nag-invest ka sa mutual fund ng 1,000. Nung nag-start ka nag-invest, 10 piso, biglang bumaba. Meron ba tayong gain dito? Pa-type nga po kung kung may knowledge tayo pag about dito sa market structure. Bigla siyang bumaba, dumiretso, umakyat ng dahan-dahan, biglang bumalik. Ngayon, pag i-compute natin, yung market value is 10 piso, nag-umpisa ka tayo nag-invest, meron po tayong 100 shares. Ngayon, bumaba. 1,000 divided by 7, magkano? Is 142 years. But zero, bakit lumaki ang shares? Yun po talaga yung inaabangan ng mga investor o yung mga nag-i-invest sa stock market. Ngayon, bumaba. Nagiging 5 piso na lang yung value ng market. Ngayon, nung panahon na yon, nung bumaba, natakot ka dahil kulang ka sa knowledge about stock market. Binidro mo siya. Ang bili mo, 100 shares, winidro mo sa 5 piso, lugi o nag-gain tayo? Pa-type nga, lugi po. Dahil natakot ka, kinabahan ka. Pero kung meron kang alam talaga pagdating sa investing, lalong-lalo pag financially educated ka, hayaan mo lang yan. Mas marami pang bumibili pag bumaba ang
market. Ibig sabihin, dahil pag 5 piso, di ba? Malaki ang shares. Dahil ang binibili natin dito is kailangan palakihan ng shares. Ngayon dahil umakyat na siya, ang market value is 6 pesos. Ngayon is 166 ang shares na nabibili mo. Then nag-fall back ng 10 piso, bumalik. Nakabili ka ulit ng 100 shares. Compute natin. Ang total na nabili natin na shares is 152. Last price is 10 piso. 852 shares times 10 pesos sa market value is equal to 8,525 pesos. But total natin sa yung total contribution natin which is 6,000 dahil 6 months po tayo nag-invest. Is 2,525 yung nag-gain natin in 6-month investing sa mutual fund. Next is scenario number 3 dahil di ba nakita natin biglang bumaba tapos bagal yung pag-akyat. Ito po yung scenario number 3. Yung ganito yung market. Galing sa mataas, biglang dumiretso bumaba, umakyat ng dahan-dahan. Hindi na nakabalik. Meron po ba tayong gain dito? Siyempre, pag financially educated ka at saka may knowledge ka na, naintindihan mo na, lalo nang lagi kang nakatin ng meeting ng IMG, mas lalo mo siyang nauunawaan. Nag-start ka ng 10 piso ang value ng market, nakabili ka ng 100 shares, nag-4 na piso na lang, nakabili ka ng 250. Ngayon nag-2 piso. Pagkano nabili natin? 500 shares. Pagdating ng piso, 1,000 divided by 1, pagkano ang nabili mo is 1,000 shares. Umakyat ng bahagya, ang nabili mo is 2 piso ulit, is 500 shares. Ngayon, dahan-dahan, umakyat, nakabili ng 5 piso na lang yung shares, then nakabili ka ng 200. 5 pesos na lang yung market value, nakabili ka ng 200 shares. Ngayon, dahil ang gain natin is for 6 months, compute natin. Magkano yung total shares na nabili natin? 2,550. Times natin sa 5 piso. 2,550 times 5 piso is 12,750 ang total value. Ngayon, ang contribution natin is 6,000. Magkano ang gain natin? Makagain tayo ng 6,750. Logi ba? Diba? Yun po yung laro ng mayayaman. Diba? Naintindihan po ba natin about sa market structure pagdating sa mutual fund, kung paano magtatrabaho? Dapat pala talaga, pag nag-invest tayo, consistent lang, dire-diretso. Paano naman kung katulad natin, hindi naman kasi dire-diretso babagsak ang market. Pag ang market, tataas, babalik, tataas, babalik, tataas, babalik. Ngayon, natakot ka, hindi ka nag-invest dito sa bumaba ang market, bigla mong winidraw, nalugi ka na. Kalimitan ng iba, inabangan talaga pag bumaba ang market, dito sila nagbubuhos ng malaking subscription para mas malaki ang mabibiling shares. Dahil alam naman na aakyat talaga ang market. Kasi ito yung mga panahon na pag bumaba ang market, yung galaw ng ekonomiya ng bansa, halimbawa pag nagkaroon ng pandemic, syempre hindi naman papayag ang ating bansa na mananatili tayong ganon. Ngayon, bumalik na ulit ang estado ng ating bansa dahil nawala na rin si pandemic. Next, safe ba mag-invest sa mutual fund? Siyempre, napaka-safe mag-invest sa mutual fund. Dahil si SSS, sino po ba dito ang may SSS? Nag-invest din po sila sa mutual fund. Lahat ng pera po nating iniipon sa
SSS ay nandito po yan sa mutual fund. Bakit nag-invest sila sa mutual fund? Para magkakaroon syempre ng rate of returns. For example, dahil si Lolo nag-invest nung time nun sa mutual fund pero nakalimutan niya, tago natin sa pangalan na may kasamaan tayo nag-invest sa PL Equity. Ang outstanding shares is 496. Net asset value per share is 31 peso. Market value is 15,000. Noong 2009, nag-subscribe siya ng 496 ang nabili niyang share. Yung total shares is 9.735. Transaction amount is 5,000. Bigyan natin ng example. Noong May 14, 2009, amount investing 5,000 pesos, 9.735 yung value ng share. Total of shares is 496. Dahil nakita niya ito sa FIFA, nakalimutan niya, nakaligtaan niya, napakatagal, di ba? Ngayon, naalala niya, mayroon pala siyang in-invest sa mutual fund. Sa PL Equity, nagkaroon ng 41.66 ang value ng share. Ngayon, compute natin. On year 2009, nag-invest po si Lolo ng 5,000 na may value na 9.735 per share. Total of 513.61 shares. Noong 2018, yung value ng share is 41 pesos. And total of 21,397. Kasi 513.61 times 41 minus minus 5,000. Magkano nag-gain on the year of 2009? Yung nag-gain ni Lolo? In 2018, nag-gain siya ng 16,000. What if kung dire-diretso ka nag-invest sa mutual fund? Hindi lang 5,000 na invest mo sa mutual fund. Sa napakahaba ng panahon. In the year 2009 up to 2018, 2018 to 2009, 9 years. Magkano ang nag-gain? 1,821 per year or 36.4% per year. Sa 9 years, meron tayong nag-gain na, diba, yun po yung talaga yung kailangan naka-invest tayo sa mutual fund is for your long term. Dahil hindi po talaga ganun lalago ang pera natin sa mutual fund pag kinuha natin ng mabilis. Paano naman kung biglang nagka-pandemic, biglang mong winidraw, napakababa ang market? Ibig sabihin, nalulugi po talaga tayo. Kaya kailangan yung goal mo talaga dito is long term. Long term ang goal mo dito for your retirement. Kaya preparation for your retirement, napakaganda pag nag-prepare ka for your retirement, mag-invest ka sa mutual fund. Pag halimbawa, pag ikaw ay 40 years old or 20 years old from now, 20 years old ka pa ngayon, pwede ka na mag-invest sa mutual fund. Alam po ba natin na pwede tayo mag-invest sa mutual fund ng kaya 20 pesos, lalo pag member tayo ng IMG. Mamaya, may discuss natin kung paano ba tayo makapag-invest sa mutual fund. Kaya 20 pesos, pwede tayo mag-add. Yan po yung benefits natin dito sa IMG. Pag nagiging member tayo ng IMG. How do you want to make 6 million? Diba? Paano ba tayo makakuha ng 6 million kung plano mo mag-ipon ng 6 million? You work at 6 million. How many years you work to make 6 million? Kung meron po tayong per year na 200,000 na income, times 30 years is equal to 6 million. Kailangan mo mag-ipon every month ng 60,000. 16,000. Meron po tayong dalawang
ways to achieve 6 million. At 12%, pag meron kang 100,000, invest mo lang sa mutual fund at 12% up to 36 years, meron po tayong 6,400,000. Kung hindi naman natin kayang biglaang invest ng 100,000, siguro kaya naman natin yung 1,000 a month or 20 pesos a month. Or every day 20 pesos yung mga pang ano natin, pang coffee, pang Starbucks yan, pwede nating bawasan o kaya pang soft drinks, bawasan natin. Invest na lang natin sa mutual fund. Pero again, kailangan natin ma-build yung solid financial foundation muna natin bago tayo pumasok sa ganitong investment. At 12%, for example, 1,000 every month ang in-invest mo. Up to 36 years, meron po tayong maging na 6,400,000. Nasa disiplina lang po talaga pagdating dito sa mga itong usapin. Kailangan continuous at consistent ka lang talaga mag-invest pagdating sa mutual fund. Or pwede po tayong mag-invest sa Jollibee. 2 ways to invest in Jollibee. Become a franchise and invest more or less 50 million. May 50 million ba tayo to open a one branch? Or become a shareholder in the stock market or mutual fund? You only need 1,000 minimum for initial investment, which is yan po yung advantage pag nagiging member tayo ng IMG, pag through mutual fund investment. Di ba alam naman natin, ang Jollibee ay talagang palago ng palago at malakas yung ano ni Jollibee. Part 5, advantage being IMG member, investing in mutual fund. Ano ba yung advantage natin pag nagiging member tayo ng IMG to mutual fund investment? Siyempre, unang-una, financial knowledge, financial education. Ito po yung libro na guide namin dito sa IMG, The Secret to Savings and Building Your Future. Become your own financial educator. Dahil naniwala po kami dito sa IMG, financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Alam naman po natin yung mga strategy ng mga mayayaman, di ba? Kahit na pag-golf-golf lang sila, meron pong perang nagtatrabaho para sa kanila. Yan po yung living on interest. Kaya po sa mga guests natin, congratulations at lahat ng mga nanood sa Facebook na live, congratulations at naka-receive po tayo ng ganitong usaping financial strategy. Siyempre, meron po tayong workbook. Dahil dito sa AMG, meron po kaming workshop kung paano talaga yung tamang paraan pagdating sa financial aspect. Kung paano ba natin mapapalago at magkakaroon tayo ng financial freedom and financial security. Pag tayo nagiging member ni IMG, pwede na tayo may access na tayo na unlimited na workshop ang paano mag-invest sa mutual fund at paano wealth, yung wealth natin is to accumulate na nasa tamang vehicle ay nasa workshop number 3, Building Wealth Asset Accumulation. Ito po yung workshop ng about paano ba talaga lumago yung perang pinaghihirapan natin. Mutual funds partner, IMG does not sell mutual fund. All mutual funds are sold by Ramper Financial. Ito po yung mga partner ni IMG pagdating sa mutual fund. Andito po si Solvivo Funds, si Atram Asset, si Pel Equity kung saan nag-invest si SSS, si FAMI, si Pelam Asset Management Incorporation, Sun Life Asset Management, at saka si Ramper Financial. Ito po yung partner ni IMG ng about sa mutual fund. Meron po tayong access dyan, paano tayo mag-invest sa mutual fund. Kung sino may nakaka-receive ng video na ito at saka sino yung nag-share sa inyo ng video na ito, pwede po tayong mag-connect sa kanila para maturuan namin kayo kung paano makapag-access dito na may 0% entry fee. Siyempre, pag nagiging member tayo ng IMG, automatic na po tayo mutual fund investor. Hindi lang po dyan, meron po tayong mga exclusive benefits, free investment seminars,
Talagang updated po tayo pag nagiging member tayo ng IMG. Meron po tayong mga access dito sa Rumber Financial, Soldibo, Atram, Peliquity, Elam Asset, at ito po yung benefits natin pag nagiging member tayo. Yung mga nababanggit ko na broker, meron po tayong 0% load forever on all funds sold by Rumber Financial. Ibig sabihin, lahat po ng under ni Rumber Financial ay meron po tayong 0% entry fee pag tayo ay nagiging member ni IMG. Para sa kaalaman ng lahat, for clarification, pwede nating i-research kung ano yung status ni Rumber Financial pagdating sa stock market investing. Kung ano ba talaga si Rumber Financial. Ibig sabihin, do your own research para mas malinaw ang ating informasyon. Siyempre, kung gusto mo naman ng online trading, meron po tayong access sa stocks online trading platform para kay MyTrade Abacus Securities. Kung gusto mo naman pong ikaw talaga ang mag-invest, kung gusto mo talaga ikaw ang mag-analyze, meron po tayong access pagdating sa online trading. Pero isang paalala lang po na pagdating sa online trading, marami mo po talaga ang na-scam dito dahil mas binibigay nila yung pera nila sa taong nagsabi na kikita yung pera mo ng ganito, yung mga too good to be true at saka yung quick rich yung mga senaryo na ganon. Huwag po tayong magpapadala sa ganon. Pero pag financial analyst ka po talaga at nagiging member ka ni IMG, yan po yung maiiwasan na tayo mag-usap pagdating sa stock market investing. Siyempre, bypass the middleman. Pag tayo nagiging member ni IMG, hindi na natin kailangan ng mga agent o mga ibang broker. Dahil pag naging member tayo ni IMG, meron po tayong mga access. Investment in mutual funds, may access tayo sa Sun Life Asset Management. Makinig lang po tayo sa mga coach o pwede po tayong lumapit sa mga mas nauna natin para mas mag-guide tayo kung paano ba mag-invest sa mga mutual funds partner ng IMG, ng Rumber Financials. Siyempre may access tayo ng insurance and healthcare. Hindi lang po puro investment. Meron tayong access sa Kaiser. Meron tayong access din sa mga real estate, Ayala Land, SMDC. Meron tayong access sa general insurance. Yan po yung kalamangan ng IMG member. Ito yung one-stop shop natin sa IMG. Siyempre, meron po tayong access sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied financial services. Meron tayong mga access pag once tayo nagiging member ng IMG. Napaka maganda talaga ang privilege pag tayo ay nagiging IMG member dahil hindi na natin kailangan ng mga agent dahil tayo magiging agent ng sarili natin and become your financial educator and become your own money manager. Lifetime membership, the new world of possibilities dahil si IMG ay sintulad po yan ng Robinson Rewards, ISM Advantage, 'di ba? Maraming nagsasabi na baka scam yan, networking, pyramiding. Si IMG po ay hindi po siya pyramiding, siya po ay membership platform. Meron po tayong mga access, syempre, may mga save at saka unlimited financial education which is ang pinaka-importante sa lahat na kailangan nating pag-aralan muna bago tayo pumasok sa mga anumang investment. At syempre yung mga access, alam naman po natin sa Pilipinas, pag halimbawa pag tayo nagtrabaho, di ba? Meron tayong kailangan na access. Pero pag dito sa IMG, meron tayong mga access pagdating sa financial industry. Nakikita naman po natin ang mga company na ito, kung sino yung nagiging partner ni IMG pagdating sa IMG. Ito po yung mga partner niya para si SMDC Ayala Land, Kaiser, si Fidelity Life, Manila Bankers, at marami pang iba. Ito po isang lang po ng aming membership benefits. Meron po tayong pag-aaral ng membership orientation, mga guest natin at saka mga nakikinig sa Facebook. Mag-message lang po tayo sa mga
nag-invite sa atin, that which is ang topic po natin ngayon is yung about mutual fund. Kaya binibigay ko lang dito yung summary, which is ang benefits namin dito sa IMG pag local, pag ikaw ay nasa Pilipinas nagpa-member, is up to 52 benefits. Sa 63 benefits naman po pag ikaw ay member through international code. Who we are? Siyempre, CIMG stands for International Marketing Group. Established on 2002, IMG is the one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. Saan matatagpuan si IMG? Sa Omnis Prosperity Tower, Helpoyat Avenue, Makati City. Hindi lang po dyan matatagpuan si IMG. Pag tayo gustong magpa-member ng IMG, meron po tayong iba't ibang branches. The World Center Makati, Kings Court, Building, Cebu, sa Davao. Kahit sa ibang bansa, meron tayo sa Europe, sa Middle East, or sa kahit saang sulok man ng mundo, hanggat may Pilipino, nandito po ang IMG. We assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and build a proper financial foundation. We have established a partnership with the biggest companies in the financial industry as financial brokerage. Nakita naman po natin yung mga partner ni IMG, kung sino-sino yung mga partner ni IMG through financial industry. Our vision to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. Ito po talaga yung turo ng mga mayayaman. Ito po yung mga strategy nila. Ito yung sikreto nila kung bakit ba kahit na pag-gold na lang, pahiga-higa na lang sila, may pera na nagtatrabaho para sa atin. Which is here in IMG, we are lucky dahil nandito po tayo, yung mga nakikinig sa live or mga guest natin. Congratulations dahil naka-impart po kami ng about ganitong usapin pagdating sa financial strategy. Dahil ang mission po natin ay kailangan no family left behind. To help create wealth for families, to make a difference for families. So there will be no family left behind. Next, what we do? Siyempre, kailangan nating tulungan ang bawat mamayang Pilipino. We help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept and solution to middle income individuals and families. Meron po tayong opportunity dito sa IMG. Pagdating sa financial business through financial industry. Sino-sino po ang partner ni IMG? Sino po ba ang nasa likod ng IMG? Siyempre, nandito po yung si Brother Bo Sanchez at kilala naman po natin ang ating butihing senador na si Idol Raffy Tulfo. At siyempre, ang presidente ng IMG, ang The Big Three, si Sir Noel, si Sir Joen, at si Sir Bart. At isa sa ambassador natin sa IMG, si Ma'am Corina Sanchez. At siyempre, ang partner natin sa IMG, ang CEO ng Rumber Financial na si Sir Rex Mendoza. Isa sa mga kilalang tagapaglingkod ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan. Narito na ang inaabangan na pagsasanib puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Sino-sino pang kasama natin sa IMG? Siyempre, yung mga pulis na galit sa mga scammer dahil hindi lang po hindi ibig sabihin na sila ay alagad ng batas, hindi rin sila na-scam. Marami rin pong na-scam na pulis pagdating sa usaping pinansyal. 'Di ba? Ang ginagawa natin
Ang iba, takot sa pulis, tayo ay hinahanap natin ng pulis para ma-educate dito pagdating sa financial literacy campaign or financial education. Sino-sino pa ang kasama natin? Siyempre, yung mga guro natin. Dahil nung bata pa tayo, which is hindi talaga tinuturo to pagdating sa school. Ngayon, kasama na natin dito sa IMG ang mga guro natin para maka-receive sila ng ganitong financial strategy. Next, yung mga OFW, syempre, hindi naman habang buhay tayo ay OFW. Kailangan din po natin mag-ipon at paano natin ilagay ng tamang vehicle yung perang pinagpaguran natin. Alright, ito po yung recommended natin pag nagpa-member tayo ng IMG. Become a lifetime member, one-time payment lang po tayo. Pag Philippine Code ay 6,000 pesos. Pag international code is $175. At marami po tayong benefits. Ang 6,000 pesos natin, marami na tayong benefits na ma-receive. Pag international code, up to 63%, 63 benefits na ma-receive natin. For payment, syempre, ito po yung accredited banks natin. Ito yung accredited banks ni IMG na kung saan po tayo pwedeng magbayad. Meron po tayong BDO, Metrobank, PPI, Union Bank, PNB, and then sa Palawan. Sino man yung nakaka-receive o gusto mag-join na sa IMG, i-basis nyo lang po yung mga tao nag-invite sa atin para magawan po kayo ng resibo. At yung mga details natin dito sa IMG, bigyan lang po natin sa mga nag-invite sa atin para makaka-start na po tayo kung paano tayo mag-invest o paano natin pag-aralan, paano tayo makapag-build ng solid financial foundation. Hindi lang po about investing, ngayon dahil ang topic natin about mutual fund. Marami pa po tayong pag-aaral na dapat nating matutunan about financial education. Become a member, syempre, meron po tayong user ID para anytime, anywhere, kung natin mabubuksan yung portal natin. Pag naging member tayo ng IMG, bibigyan po tayo ng user ID or password na ikaw lang po yung makakabukas dahil nandyan po yung mga kapirahan natin. Your IMG member dashboard. Pag once nagiging member tayo, makikita po talaga sa ayaw man sa hindi natin, talaga nilalagay yan ni IMG sa dashboard natin. One-time payment lang po tayo. Meron lang po tayong accredited na 1,500 every year para ma-access natin lahat ng benefits ng bigay ni IMG. Automatic na po tayo, may free na 100,000. Meron po tayong yung membership natin, automatic na yung 1,000, binabalik sa atin para sa mutual funds. Meron na tayong automatic na free 50,000. Ito po yung kabaong-kabaong. Ito yung isa sa mga benefits natin dito sa IMG. Ito po yung mga katulad ng kabaong-kabaong nyo. Pag tayo nawala sa mundo, meron po tayong 50,000 na may-receive, may iwan natin sa family natin. Kung halimbawa, meron na tayong naka-prepared na memorial plan. No need to be worried dahil good for cash po ito pag meron po tayong magagamit pagdating sa ating burol. Meron tayong free unlimited check-up, 50% discount for family. Siyempre, may access tayo sa mga non-life insurance. May free access tayo paano natin i-preserve yung asset natin, which is meron po tayong workshop. Siyempre, pag nagiging member tayo ng IMG, i-guide din po namin kayo para umattend the workshop. At marami pong iba tayong matutunan. At ini-invite ko po ang lahat na pag nag-join tayo ng IMG, do the mission. Meron po tayong business opportunity dito para mas ma-build natin ng maayos ang ating solid financial foundation. Alright, yung mga guests natin, contact lang po ng mga natin, yung nag-invite sa atin. Meron po kami, dahil na nakikinig, kung sino may nakaka-receive ng video na ito, ay meron po kaming maibibigay sa inyo na free token na dahil sa aming campaign ng Protect through financial literacy campaign, meron po kaming free token na 20,000 worth of 20,000 personal accident insurance. Sino may nakaka-receive, sino may nag-invite sa atin, nagbigay ng video na ito, please contact sa taong nagbigay sa inyo.
Dahil ito po ay libre na bigay namin sa inyo ni IMG in partnership with Manila Bankers Life Insurance and Corporation. Alright, dito po nagtatapos ang ating mutual fund investment learnings. Build your future at IMG. I'm Nero Oliver Gabot, financial educator for tonight. Ito po yung WhatsApp ko. Ito po yung email address ko. Pwede niyo rin po akong i-message sa Facebook. And more details, you can scan here sa bio link para kung gusto mong malalaman about IMG at ang mga benefits at paano mag-start, pwede na pong i-scan yung QR code natin dito. At sa mga guests natin at sa mga nanonood sa Facebook, thank you very much. Naway marami po kaming na-impart sa inyo at naway mag-start na po tayo dahil ang asset po ng pera natin ay oras. Pag wala po tayo laging oras, ibig sabihin magtatrabaho tayo sa pera habang buhay. Tama? Thank you very much. See you in the next class. To God be all the glory.